Sabi diyan, cast your bread upon the waters, for you will find after many days. Sa Tagalog, iasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagat iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. Tayo po ay kumukuha ng paksain mula sa talata mismo. So, cast thy bread upon the waters. Ihagis mo, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Andiyan ho ba kayo? Ang chapter 10, siyempre, kadais ng chapter 11. Tama ho ba yun? Amen? Ang chapter 10 and chapter 11, magkadais, di ba? Hindi ko ba sinabi yan? Matapos talakayin ang chapter 1 hanggang 9, ito yung huling chapter na kung saan tinalakay na ni Solomon yung pinakamaiinam na gawin. Matapos niyang ipakita chapter 1 at chapter 9 that anything under the sun are nothing but vanity and vexation. Tama ba? Nabasa niyo ba yan? Lahat ng mga bagay nasa ilalim ng araw ay walang kabuluhan at kapaguran lamang. Dahil ang bagay ng mundong ito'y nasa ilalim ng kasalanan. Tama? Alam niyo po mga kapatid, yung lahat ng gusto niyo, yung ating babautismuhan, salamat sa Panginoon, meron tayong baptism. Mga kabataan, isang 17 years old, isang 22 years old. Mga boys. Okay, kayo ba yung mga boys? Okay. So, ay iniwala bilang mga lalaki yan kung hindi naligtas. At kahit ligtas na, may mga hangarin yan. Pag lalaki, siyempre, gustong makapag-asawa. Kung di naligtas, baka gayahin si Solomon. Amen? Ilan ang naging babae ni Solomon? Para 1,000 lang naman. Yung isa'y hirap na. Ay 1,000. Ay kung sa panahon yun ay 10 million ang katapat. 10 million ang katapat nyo. Di ka, si Kibuloy ngayon, gusto nyo bang sabi ni Jimwell dati, saan kaya si Kibuloy? Nung ako'y makapag-tights, anak, kaya naman itong batang are. Sa talino, siyang sumulat na ginamit ng Diyos ng Proverbs, Song of Solomon, at Ecclesiastes. Nasulat ang Song of Solomon ng siya'y kasariwaan, lover boy. Ang Proverbs ay nung siya ay nasa golden stage, medyo brilliant. Matanda. Pero yung Ecclesiastes, yan ay nasulat nung siya'y matanda na. Kaya ang kanyang conclusion, walang kabuluhan, nang walang kabuluhan. Nakamta na niya, pag edad mo pala'y wala rin. Amen? Ay, kagaganda nga yung asawa ko. Ayaw ka namin mahilo-hilo eh. Hindi ka? Ang dami mong kayamanan. Palasyo ng iyong bahay. Hindi ka nga makahakbang sa 4 na baitang. At iki, lalulula. Lahat ng iyong pinagkumahugan na hindi ukol sa Panginoon, yan ay walang kabuluhan. At kapaguran lamang. Matapos mong makamtan, sabi nga, vanity, vanity, nung kalakasan mo, ubos lakas. Nung umidad ka na, naubos ang lakas, bibili ng pangpaubos ng lakas. Nag-ipon ka ng maraming pera, walang masama yan. Inubos mo na panahon, pati linggo, inubos mo na. Amen? Tapos nung makamtan mo man, nakamtan mo, naubos yung lakas mo, mahina ka na, yung pera mo, ibibili mo ng pampalakas. Wala rin. Ngayon, pagdating ng chapter 10 and 11, kaya pagdating sa 11 and 12, wala kang maganda sa tao, kundi yung matakot at sumunod sa Panginoon. Tama?
Ngayon, magkabuntot po. Magkadeso ba ang chapter 10 and chapter 11? Tama ho ba ako? O baka ako nagkakamali? Magkasunod ho ba ang chapter 10 and chapter 11? So ngayon, sa conclusional matter, ipinapakilala ni Solomon kung ano yung the best na pwedeng gawin. Amen? At isa ang best dyan ay cast your bread upon the waters. Are you listening? Ay mga kapatid, maganda kayo may hanap buhay. Anong purpose ng iyong paghahanap buhay? Yumaman? Yumaman si Solomon. Yumaman na si Solomon. Kaya pag ang purpose mo lang yumaman, pero hindi mo ginagawa ang dapat sa Panginoon, vanity and vexation. Gusto mag-asawa? Walang mali. Si Solomon naman ay tatatlong daan naman ang kanyang asawa at, kanyang asawa at tatatlong daan naman ang kapit. Talaga naman. Lahat ng pinanggigigilan nating kamtan, na kamtan ni Solomon. Pero matapos niyang bagtasin ang 1 hanggang 10, nasa 11, 10, then 11 and 12, ito yung conclusional, malapit na. Ang pinag-ibig niya yung 12, 11 and 12, this is the conclusion of the whole matter. Walang pinakamaganda kundi yung sumunod sa Diyos at matakot sa Diyos. Amen? Yumaman ka nga, hindi ka naman takot sa Diyos. Wala rin. Tama ba? Nagkamit ka nga ng mga bagay ng mundo, hindi ka naman magamit ng Diyos. Wala rin. Ay ba ang may silbi silalim ng araw? Yung iisang buhay na gamit mo sa kaluwalhatian ng Diyos. The very purpose why God created us and redeemed us is for His glory. At alam niyo ba, ang masayang buhay ay yung buhay na ang Diyos ay naluluwalhati. Bakit? Ang Diyos ang kapunuan, kagalakan ng buhay. Amen? Kung yung mga bagay ng mundo talaga nagpapasaya, hindi dapat lumungkot ang buhay ni Solomon. Kaya isa sa magandang payo ni Solomon, cast your bread upon the waters. Tayo po ay nasa pag-aakay ng kaluluwa. Usapin, ating dadalhin yun doon. Amen? At 4 na bahagi dahil tayo po ay may baptism pa ngayon na aking ibibigay sa inyo. Una, tungkol diyan, ay nais ko pong tingnan yung caster, yung spreader. Meron na sabi ng talata, cast your bread. After chapter 1 hanggang 10, natalakay na yung buhay na umikot lang sa sarili at walang nangyari. Mga Kristiyano, huwag kayo mabuhay sa sarili mo lang. Walang mangyayari. Magkaroon ka ng panukalang programa na ikaw ay merong gagawin para sa iba. Cast thy bread upon the waters. Huwag lagi ang tapon ay sa sarili. Gumawa ka naman para sa iba. Amen. Hindi puro kabig. Tulak din. Nga, spreader. Sino ang spreader? Ako iniwala mga kapatid, hindi pwedeng magbigay yung wala. You can only give what you have. Amen? Ang makapagbibigay ng tinapay, yung may tinapay. Ang makapagbibigay ng buhay, yung may buhay. Ang makapagbabahagi ng kaligtasan, yung ligtas. Ang makapagbibigay ng Word of God ay yung may Word of God. Ay nahamon ka po ng salita ng Diyos, cast thy bread upon the waters. Sino yung magkakas? Sino yung spreader? Tingnan niyo po ang 1 hanggang 3. Ano sabi ng Bible? Ihasik mo ang iyong tinapay. Ihasik mo ang iyong tinapay. Paano may ihasik kung wala kang tinapay?
Kaya baka yung iba hindi bahagi sa pagbibigay ng tinapay ng buhay, baka wala pa siyang tinapay ng buhay. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Diba? Sabi ni Jesus, John 6:35, ako ang tinapay ng buhay. Baka hindi ka maingli na mag-akay ng kaluluwa na ibigay ang tinapay sa napapahamak. Baka ikaw mismo walang tangang tinapay. Are you listening? Cause, thy breath. Ang tagal na natin hinahamon sa pag-akay ng kaluluwa. Involve ka ba dyan? Ito nga sasabihin ko sa inyo lagi, kung sarili mo, hindi mo madala simbahan, iba pa kaya? Tama ba? Amen? Kung sarili mo, hindi mo pag-iigip, paano mong pag-iigihin yung iba? Para kang kambing na walang gatas. Paano ka dididihan? Ito na naman tayo. Asik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat iyong masusumpungan. Pagkaraan ng maraming araw, magbigay ka. Magbigay ka. Paano ka magbibigay? Paano ka magbibigay? Magtatapon ng tinapay, maghahagis ng tinapay. Paano ka magbibigay kung hindi ka muna naman nabigyan? Paano ka gagamitin ng Diyos sa kaligtasan ng iba kung hindi ka pa naman ligtas? Are you sure of heaven? Ba? Tiyak kayong palangit? Andiyan ang saya mo. Alam mo, hoy, niwala kung may dapat pinakamasayang nabubuhay sa lupa, yung mga tiyak na palangit. Amen? Iba yun. Palangit. Amen? Masaya ba kayong kay palangit? Mga kapatid, kung may dapat agresibo na mga individual sa paniniwala kay Kristo, yung tiyak na palangit. Akalain mo, sabi ng Matthew 7:21 hanggang 23, ano sabi doon? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karera ng langit. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Ako yung iniwala na ang talagang palangit na gawa ng kalooban ng Diyos. Hindi tayo natuturo, nagagawa ka kaya palangit. Ang sabi, ang bawat nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay talagang gagawa ng kalooban. Amen? If God's indeed working in, let's work it out. Tama ba? Kung talagang ang Diyos ay gumawa sa loob natin, gagawa tayo palabas. Don't just claim you're bound to heaven. Work it out. Amen. Masaya ba kayong kayo palangit? O, di kayo masaya din dapat pa, church? Oo. Dapat kung may masayang pasimbahan, ay yung mga palangit. Tama? Ang masayang palangit, masayang pasimbahan. Kita nyo, asaya nyo. Di ka? Kasi nasa simbahan na kayo. Amen? The spreader. Verse 3, sa karawan ng mga tagapag-ingat, kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, alam nyo ba, ang alapaap na magbibigay ng ulan, yung may tubig na alapaap. Wala kayong nakitang alapaap na puting-puti? Aba, ay umulan ng tuni-tunilada. Ang nagbibigay na alapaap ng nakababahang tubig ay yung alapaap na may content na water. Kaya imposibleng ibigay mo si Jesus kung wala ka pa mismo kay Jesus. Tama ba? Yan ang sabi, kita nyo? Kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa. Napuno na ba ni Jesus ang inyong buhay? Baka kaya walang tumutulo.
Siya na dito, bago natapos ang linggong ito, may nagawa para kay Kristo, lalo sa Ebanghelyo. Sino dito? Ba'y nakakatakot yan? Baka ikaw ay alapaap na walang laman. Amen? Tama ba? Ang inyong bang buhay ay may lamang Kristo. Tignan nyo, di ba't kaya panahon ng tag-ulan ngayon? Tignan nyo, pag panahon tag-araw, ang liwanag ng kalangitan. Kaya magtataka ka biglang umulan. Pero ngayon, ang kapal-kapal ng ulap, hindi ba naulan? Kapag makapal ang ulap, yan ay may daladalang tubig. At kaya nakakapagbigay ng tubig ang ulap dahil nga may tubig. Cast thy breath upon the waters. Kasi ikaw ay ulap na may tubig. Are you with me? Amen? Kaya ba'y ulap na may tubig? Hindi lang si Kristo ang tinapay ng buhay, siya rin ang tubig ng buhay. Kaya ba'y may Jesus sa inyong buhay? Kayong mga bagong ibabaptize, kayo ang may tinapay ng buhay sa inyong pamilya. Ibahagi nyo yan. Kayo ang may tubig ng buhay, ibahagi nyo yan. Ay di lalo naman sa matagal nang nabaptize. Kayong matatagal nang nabaptize, nakapagbigay na ba kayo ng tinapay ng buhay? Pakalakas nga ng amen. Sister Lorna, basta nasa hospital yan. Nai-share ba yun sa ibang GC? Hindi nakikita ng iba, no? Sa merit lang yata. Ang ganda kung nakikita ninyo, dapat din yun. Mahamon kayo kay Sister Lorna. Sister Lorna, yan po basta pumunta sa hospital. Namumudbud po yan ng drugs. Sa ulo na nga niya, pag pumunta si Lito doon, sa hospital yan Bakit? Pinuntahan ko rin yan. Si Lito, maging sa simbahan ng Katolik na mamimigay ng drugs. Ay bakit? Pag may libing ka. Eh siya ang kanyang trabaho, damayan. Ang kumpanya naman ni Romel, mapagmahal. Ito damayan, ito mapagmahal. Amen? Nakakalungkot, mga kapatid, kung tayo papanaw sa lupang ito, na ikaw ay ulap na hindi nakapagbigay ng tubig. Na ikaw ay may tinapay na hindi ka nakapag-alok ng tinapay. Are you listening? Amen? Kaya nga aking apo, pamangkin, kayo ang magbigay ng tubig ng buhay sa balete. Pero babalik kayo dito tuwing linggo. Baka maubos ang tubig. Kakain ka lagi kay Kristo, iinom ka lagi kayo kay Kristo pag linggo. Para pag Lunes hanggang Sabado, meron kayong tubig at tinapay na may bibigay. Kumusta kayo? Nakakalungkot na marami nagsasabing anak ng Diyos, hindi talaga nakapag-share kay Christ. Tingnan po natin ang talata. May talata diyan. Sa 2 Peter chapter 2, verse 17. Ano ba, ang chapter 2 po, yan po ay discussion ng mga apostasy. Mga false teachers. Pag sinabing apostasy, they know the truth, but they are not of the truth. They knew the truth, but they are not of the truth. Si Satanas, alam ang katotohanan, pero siya'y laban sa katotohanan. Maraming taong alam ang tama, pero hindi sa tama, kaya malaki ang tama. Are you listening? Ang tama ay hindi dapat alaman mo. Dapat ikaw ay sa tama. Ngayon, ito, mga ito. Ang mga ito ay mga bukal na walang tubig. Para makakapagbigay ang bukal na walang tubig? Paano mo may share si Kristo kung ikaw ay walang sapat na ibigay? At ano pa? Mga ulap na tinatangay ng unos na sa kanila itinaan ang kapusikitan ng dilim. Tinatanay. Bakit? Ang daling mahipan. Bakit? Walang laman. Maraming buhay, walang tubig. Maraming individual na buhay, walang Kristo. Amen? Nakakita ba kayo ng ulap na punong-puno ng tubig, hindi uulan?
Ba't ikaw na kay Kristo, wala kang may share na tubig? Baka ikaw ay ulap na walang tubig. Kaya ba'y ulap na may tubig? Oo nga, basta kahit yung pag-gising ko nga, baha. Ibang tubig yon. Sinuwe yun, sinuwe. May kwento tayo dito wag na. Sumabay pa naman sa panahon tag-ulan, ay hindi na pagkamalan. Kaso lang, kaya nahalata, may sumahod. Inamoy. Hindi ulan. Hindi ito ulan. Sumabay lang sa ulan. Hindi ko na sasabihin. Bamatisot. Ayun ang pantog. Pag may laman, naihi. Di ka? Yan ang hindi ko ma-enjoy sa prayer and fasting. Pag umupo ko ng umaga, maghapon yun. Katulad ko ngayon, kanino pang umaga. Alam niyo bang, kaya hindi ako makarami mainom, may laman na. Uulan na. Uulan na. Kaya hindi ko nadagdagan, baka makaulan. Amen? Ang punto ko lang, kung talagang may Jesus ka, umulan ka. Amen? Naulanan mo na ba ang kaklase mo? Naulanan mo na ba ang kasambahay mo? Naulanan mo na ba ang kapitbahay mo? Naulanan mo na ba ang katrabaho mo? The spreader. Ano ang spreader? Dapat may binhi. Sa verse 6, tingnan pa sa verse 6. Verse 6. Nandiyan pa ba kayo? Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo malalaman kung alin ang itutubo, kung ito o yaon, o kung kapwa magiging mabuti. Hindi ka lang maghasik sa umaga, sa hapon. Abay, si pagi. Amen. Damihan mo ang hasik ng binhi. Dahil doon sa isa nga ay pwedeng may sumuloy. At hindi tayo tiyak kung may susuloy. Dahil sa mga binhi may palya. Kaya wag ka lang humayo ng umaga. Pati hapon. Amen. Tanyo yung mga tawag diyan. Yung mga naglalako. Meron tawag yan dati. Nalimutan ko na. Sila ay paramihan ng target na bahay na pupuntahan. Minimum 100 na bahay. Bakit? Hindi naman 10 bahay, may bibili. Kaya pag dami ng bahay na pupuntahan, possible kahit makalima, ay may bumili. Ang gusto mo pag-akin ng kaluluwa, huwag ka lang sa bahay mo. Man, alam ko, pastor basta okay, kinagkulang. Parang lasing ka pa niya. Amen. Hindi naman lahat ng siniran mo talagang makakakilala eh. Ay, titamihan mo. Paano kang dadami? Hindi ka nga makalis sa bahay mo. Amen. Hindi ka malang makasama sa visitation. Tapos meron naman tayo mga talatang pinamimigay, hindi ka rin nagpa-participate. Naku, iba kayo kay ulap na walang tubig. Are you listening? Kaya uminom ka rin ng umaga. Kung kayo pigilan kung walang lalabas, may maiihi na kaya sa inyo? Bakit? Puno na ang pantog. Kay FPJ, puno ang salok. Sa inyo, puno ang pantog. Sino dito ang puno ng pantog? At taga-antay na yumuko at pumikit. Pag kayo at pumikit, nasibat. Bakit? Puno na ang pantog. Dapat si Jesus nasa iyo. Man, may share mo talaga siya. Huwag mo antayin may nagtapos ka pa ng Bible College. Hindi yun. Ang Samaritan woman, kaliligtas pa lang, nagbunga na. Ang tiyakin mo, meron kang Jesus. Sino ba ibabahagi mo? Hindi naman charity sweepstakes. Hindi naman kung paano pumugi. Bakit? Hindi ka nga pugi.
Ang ninong ko nila yung naalala ko dyan eh. Sabi, kung nga may siya magtitinda ng apon, bakit? Yung apon ay pampakinis ang kutis. Tapos yung naman yung magtitinda, hindi makinis. Alam mo, yung kanyang asawa ay ginagayon. Hindi nga. Sister Joy, pwede magbili na yun. Ambon. Amen? Sana tayo talaga nag-share. Sana. In fact, mga kapatid, natural yun. Actually, hindi yan basta program, natural yun. Natural na ang ulap na puno ng tubig, sadyang bubuhos. Kaya hindi, Lord, sana umulan. Hindi, uulan talaga yun. Pag puno ng tubig. Kaya mga kapatid, kung talagang ligtas, magpaulan ka. At damihan mo. Ang sabi ng verse 6, mga workers, prinsipyo din to. Huwag kang mag-stay sa isang tao na kung tingin mo naman eh, ikaw lang ang gusto. Ay mga babae pa naman natin, magagandang workers, di ka? Amen? Kaya ang gusto ko, pagka babae, may kasama ka. Ay, pag natapatan may magaling. Ano kayong iyong ibabahaging niya? Ikaw ang pinagmamasdan hindi ang ebanghelyo. Diba? Ay, kung may kasama kami dalang 45. Sige, sulaw. Amen? Kaya kaya workers, sinahamon ko rin kayo, at kayong lahat na ligtas. Kaya ako'y masaya eh. Pakiusap lang sa mga verses natin, tapusin yung lahat. Ako'y masaya. Bakit? Punahin niyo po yung aking sineshare, lalo doon sa Rapture. Meron na pong 500 plus na nag-share. Imagine yun. Ibig sabihin, maraming nakakita. At ang ginagawa ko ngayon, nagme-message, salamat po sa mga nag-share nito. Mayroong mga taong medyo nauutungan na konti. Abay, nag-share nga eh, nagre-repost eh, dumami. Alam mo kung hindi ko ito ginagawa sa Panginoon, ano ka nangyayari? Ako'y naniniwalang may nangyayari. Una, nakatupad ako sa Diyos. At tama ang gamit ko sa cellphone. Kasi hindi ko naman kayang gawin yung ginagawa ng mga workers, yung umahayo. Ay di, ito ang pahahayuhin ko. Are you with me? Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi. At huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon. Sapagkat di mo nalalaman, baka yung hapon ang magtutubo, hindi yung sa umaga. Oo. Di kagayaan? Bigay talaga. Umumaga na ako ng umaga, walang nangyayari. Eh di sa hapon din. Baka yung panghapon ang uso. Baka ang buenas ay yung sa hapon. Para si gender, umaga lang ng umaga. Ay paano yung binabibusta niya yung chicks, ay umaga lang available. Ay epektibo yung mag-disciple chicks. Mag-Bible study. Hindi nga? Kaya huwag ka lang mang umaga. Amen? Manggabi ka rin. My point is this, mga kapatid. Magtanim tayong sagana. Ay, paano yun? Ni isa ngay wala ka na bahaginan. Ay, paano yan? Umaga tapon, paano ka na? Malungkot ang buhay. Malungkot ang buhay. Kaya minsan isang araw, boryo ang buhay mo. Nagtatanong ka, okay, ligtas nga. Bakit? Ang tunay na ligtas na gawa. Kahit lumpo ka, kaya kang pagawin yan. Amen? Oh, ano pang klase? Yung spreader na yan. Tingnan nyo po, sa verse 4. Verse 4. Andiyan pa ba kayo? Ito, workers, pastor, lahat ng soul winners, ang nagmamala sa hangin ay hindi maghahasik. At ang tumitingin sa alapaap ay hindi aani. Ano ibig sabihin? Gumawa ka may pag-asa. Amen? Ari kaya pinili. Eh, titingnan mo noo. Kung may tatak. 6, 6, 6. May tawa ang Diyos. Amen? Sa Revelation chapter 6,
Matapos diskasin yung 12 lipi na 144,000, nakita niya ang di mabilang na mga tao na sa harapan ng trono mula sa wika, bansa. So, ibig sabihin, ipinakita na ng Panginoong Jesus in advance through John the Beloved ang bilang ng mga maliligtas. Marami ang maliligtas. At sana tayo kinasangkapan ng Panginoon doon. Kaya ako nag-i-enjoy, malawak ang naabot ng verses natin. Siguro isang araw, magawa tayo ng lingwaheng Arabo. Pag tinanong ako, Arabo. Arabuhok. Iharap ko si Kuya Marvin. Ba't lingwahe Arabo na ang usapan eh? Arabuhok. Amen? Ang nagmamala sa hangin. Huwag kang negative masyado. Basta i-share ang Word of God. Share the Word of God. Hindi naman ikaw ang nagliligtas. Just share the gospel. Just spread the tracts. Magbigay ka ng tracts. May naliligtas sa pagbabasa ng pulito. Don't be small na magbibigay ka ng tracts. Be a part of soul winning work. Kung talagang ikay may tinapay, ay ibigay. Kung ikaw talaga'y ulap na may tubig, ay magpaulan. At magkakay ka na hindi nakatingin sa hangin, may maliligtas yan. Tama mo, sa dagatan, ang daming naligtas. Sa Taysan, ang daming naligtas. Bakit? May maliligtas. May tawang Diyos. Workers, tuloy lang kayo. Basta, share. Sa palengke, pero parang hindi nakikinig yan. May nakikinig yan. Kaya nga may nagbibigay ng sitaw eh. Diga? Oo. Kaya nga may nagbibigay ng tabayag eh. Kung ano ang binibigay sa inyo, may nakikinig. Bakit? Baka pag may nagbigay, suswertehin. May mga ganyang kaisipan, oo. May mga ganyang kaisipan. May nakikinig dyan. Hindi natin alam. Just spread. Nabiyahe ka. May pakay ka, magdala ka ng tracts. Amen. Ako ngayon minsan nagpagupit eh. Di yan. Kasama ko si Brother Henry kasi pag wala si Eric, di siya. Ang lakas ng katawan niyan eh. Binubuhat niya ako, pang malapitan. Eh, nandun niyang gwardya. Makita ko, paipis-ipis na si Henry. May dinukot na. Binigyan na ng tracts. Kakatawa naman. Nakakatawa naman. Si Joseph, pag nakasabay mo, pag tumigil ang gasolinahan, lahat ng tao sa gasolinahan, bibigyan ng tracts. Pag matagal pa, full tank, naimik pa yun. Kayo ba, itiyak ng palangit? Pag hindi nyo palangit, pa-impyerno, nakatapang pa na salita eh. Pag soul winner talaga may pakay. May pakay. Pag ikaw ay ulap na may tubig, magpapaulan ka talaga. Amen? Itong linggong ito, may nabigyan man lang ba kayo pulito? Kumbay, ang aming Mary de Paliksahan, ano nga isa? Alpha and Omega? Alpha and Omega ba? Psalm and Proverbs. Psalm and Proverbs. Paliksahan sila ng paramihan na nagbibigay na pulito. Yung iba nag-i-invite. Yung iba nagsasalita talaga. Young people, hinahamon ko kayo. Young people, are you with me? Ikaw ba yalapaap na may tubig? Magpaulan ka. Ikaw ba may binhing hawak? Iyasik mo. Tama ba? Merit. Salamat sa mga merit. Pero mga kapatid, ang ginagawa ni Lorna, damay lang tayo sa galak, pero sa gantimpalay, hindi. Iba ang ating, tayo ba yung individual haharap? Tatandaan nyo yan. Kaya wag niyong kakatwiranin, ang anak ko na may nasimba na, ay kahit ako hindi, siya'y haharap ng kanya, ikaw ay haharap ng iyo. Tama ba? Tingnan pa natin. Chapter 9, verse 10. Chapter 9, verse 10, Ecclesiastes. Nandiyan po ba kaya? Ang sabi diyan, anumang masumpungang gawin mo, gawain ng iyong kamay. Gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni
kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol na iyong paparoonan. Ibig sabihin, magpaulan ka habang buhay ka pa. Hanggat kaya mo gumawa ng pagkakatao. Bakit? Isang araw nasa libingan na tayong lahat. Tingnan po sabi ng talata, anumang masumpungang gawin ng iyong kamay. Habang may pagkakataon makakagawa ka pa, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Talagang gawin mo. Bakit? Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol. Libingan, pagpatay ka na sa iyong paparoonan. Pagpatay ka na, wala ka na magagawa. Huwag niyo ibig sabihin, hindi ka mamamatay. Tapas dito ang hindi mamamatay. Oh, taas dito yung gusto ng mamatay. Diba? Whether you like it or not, mamamatay tayo. Alam nyo kayo, laging ganito, darating ang ganitong tayo buhay pa. Hindi natin alam ang Lunes. Hindi natin alam ang Martes. Yung mga asawa ni Pastor Jess, inisip niyang siya'y patay na ngayon. Yang kamatayan, isipin mo, hindi nadating yan. Ay, kumusta ka? Anong nagawa mo para kay Kristo? Tama ba? Tama ba? Kaya kay mga workers, nagbigay ng buhay, wala nang urungan. Mapalad kayo na naglilingkod kay Kristo. Tama ba? The spreader. Dapat nagsasabog ng binhi. Dapat masipag magsabog ng binhi. Dapat umaasa sa Diyos. Dapat habang may pagkakataon, maghasik. Tama. At sa mga patay, pwedeng hindi ikaw ngayon ang patay. Yung babahagihan mo, hindi mo din alam kung kailan mamamatay. Tapos saka ko, naku, di ko malang nabahagihan. Paano? Ang dami pagkakataon, hindi mo man lang nabigyan. Amen? Merong kapatid, si Ninong Nelson Heron. Si Ate Jose. May namatay siyang kapatid na pulis. Sengal-ngal, sabi ni Pastor Hernandez, talagang palahaw. Ba't ikingal-ngal? Sabi niya, ang ikinalulungkot ko, ay malungkot na ako'y namatay, pero ang kalungkutan ko, nung buhay pa siya, hindi ko man lang nabahaginan. Amen? Amen? Kayo ba'y talaga nag-share ng gospel? Ikaw, hindi mo alam kung kailan katatagal. Yung iyong babahaginan, hindi mo rin alam. Kaya sabi ng verse 10, anumang masumpungang gawin ng iyong kamay. Ibig sabihin, mga pagkakataon, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Gawin mo na ngayon. Bakit? Hindi mo alam ang oras na ikaw mamamatay. Pasintabi kay Brother Percival, andito din siya. Malungkot ang kanyang tinaanan. Hindi nga iniisip yun. Di ba? Darating ang panahon ng kamatayang hindi mo iniisip. Nagpaulan ka pa. Number 1, the spreader. Then number 2, the seed corn. Ano ba ibabahagi mo? Ecclesiastes 1 verse 1, 11 verse 1. Ano sabi dyan? Ihasik mo. Ang alin? Ang tinapay. Sa pag-aaral yan ay corn, trigo, seed. O di yung seed, ang ating ihasik. At ang tinapay, John 6:35 ay si Jesus. Siya ang tinapay ng buhay. Tama ba ba? And then, ang sabi ng verse 2, well, isa sa pangunahin nating ibabahagi sa tao ay si Jesus. Ang mensahe ng kanyang mga salita. Cast thy bread. Do you have that bread? Cast the bread. Minsan mag-akin ng kalawa, hindi lang involve ang
ang panahon, pati pera. Pati pera. Man? Kaya nga aking mga apo, ang aking apo, pamangkin, huwag kayong mag-alala sa inyong pabalik dito sa Sabado. Sagot yan ni Jander. Hindi nga? Bakit? Gusto namin kayo makakilala sa Panginoon. Gagawa kami ng paraan, basta lang kayo makarating. Tayo natulong dito. Si kapatid, natutulungan natin. Natutulungan kayo. Ang pinaka-the best na aming pwedeng itulong sa inyo, makilala niyo si Jesus. Siya yung tinapay ng buhay. Kaya kung kayo may tinapay na ng buhay, ibigay niyo. Ihasik mo. The sweet corn, ihasik mo. Wala kang nakitang tumubo na hindi naman napahasik. Tama ba? Ay di bali ko yung balato, ang tawag ay pasibol. Nakakain ng pasibol. Pero yung si Kristi sumibol na sumibol siya, hindi mo lang nakapatak sa lupa. Malaki ang pananagutan natin sa mga tao hindi naligtas. Bagaman may pinili, pero mayroong utos na ipangaral. Sisingilin sa ating dugo. Amen? Kaya kung yan wala ang soul winner, hindi mo kalaging si Bangot. Hindi makakakin ng kaluluwa yan. Tanyo si Jander, na-bless yan, no? Dapat ang soul winner, mukhang may pag-asa. Amen? Amen? Asa ang soul winner? Nagtututbrush. Bakit? Mahirap mag-soul win. Ililigtas mo sa impyerno, pero ikaw ang amoy impyerno. Oo. Alam niyo, soul winner dapat aware din sa sarili. Tama? Kaya ngayong salita din, dapat aware ka rin. Ang soul winner dapat kakitaan talagang merong sukat dahilan kang akayin ang tao. Tatanong ko, mga kapatid, ang pag-aakay sa church ay hindi yan ang ultimate. Ang ultimate natin, yung naa-attend dito, yung makakilala kay Kristo. Iba ang dalhin sa church kaysa dalhin kay Kristo. Kapag nadala kay Kristo, automatic dala yan sa church. Pero hindi lahat ng napasimba nadala mo kay Kristo. Kaya ang ating layunin, isang araw, meron ulit tayong Jomar at Jade na hindi lang nadala sa simbahan, nadala kay Kristo ng simbahan. Tama ba? Oh, ikaw may magpapagamit. Abing ngiti. Kahit nga yung mga choir members natin, pag kayo naawit, please lang. Amen. Anong kinanta nyo kanina? A sinner like me. Express the message you've been blessed. Nakita ba kayo ng puppet? Ang puppet ay depende sa may hawak. Tama. Kami ni Brother Jeff noon, nag-puppet, hindi namin alam, may gulong na pala sa kanal. Sa katatawa. Oo. Yung si Roger, dahil hindi mamamatay sa katatawa nung kami humawak ng puppet ni Jeff. Ay, kaloko namin nun eh. Sa palengke pa yung open air evangelism. Nagkaroon ng buhay ang puppet dahil lang may hawak ng puppet. Ay, hawak ka ni Jesus. Kakitaan ka ng pag-asa. Amen? Hindi yung, alam mo, may sakit na eh. Tama marami tayong mga Kristyano, may sakit na yan eh. Kita mo yung buhay, yung pag-asa. Meron may nasa kanya ng lahat eh, reklamo pa eh. Tama ba? Alam mo, nagkakain ng kaluluwa, mukhang may pag-asa. Kaya, mag-ahe. May balbasin din. Pero hindi ko hinahayaan. Sa mga lalaki, lalagyan pa no. Hindi ka nakakatawa. Kaaliwalas ka naman ng mukha ng taong are. Meron ba nakapagsabi sa inyo ng ganyan? Parang taong are, walang problema. Yung kang aatin siya dahil nakita lang ang mukha mo. Iba na may kaya hindi makatin, nakita ka. Amen. Sana tayo alapaap na may pag-asa.
Amen. Then number 3. Pag nakikita ko si Jomar at saka si napapa number 3 agad ako eh. The subject. Upon the waters. Upon the waters. Ano ba ang waters? Kung yung babasahin ang waters, yan ay po'y simbolo lagi yan. Na may literal po sa Egypt, sagyang naghahasik ng binhi sa maraming water na mayroong putik. Tapos padadaanan ng paa ng baka at yung lumulubog yung binhi, tumutubo. Yun ay literal. Pero meron talagang sinisimbolohan din po yung tubig. At alam niyo ba, ang tubig, mga kapatid, tinan niyo ha, sa Revelation 17:15, tingnan niyo po, Revelation 17:15. Sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, na kinauupuan ng patutot, ay mga bayan, mga karamihan, at mga bansa, at mga wika. Anong subject? Spread thy bread upon the waters. The waters, mga bayan, mga karamihan, mga bansa. Gusto niyo ba mong makarating ang God is able sa pamamahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang bansa? Use the media. Nawala na lang yung ating nagawa ng video clip. Yung yata nagawa natin video clip ay na-sleep. Maganda yun. Tapos lagyan ng translation. In Czech. Arabo. Puro buto. Hapon pala yun. Puro buto. Ano? Pangit. Kamu. Di ka? Lagyan mo ng translation. Pag hindi natisod yung mga yun. Alam mo, magandang gamitin natin yan. Kung kayo ay gifted sa ganyang larangan, magsabi kayo sa akin, kailangan ko yan. Kailangan natin ng video clip na may babahagi sa maraming tao. Kasi ang ating aakayin ay mga bansa, mga bayan. Yan ang subject. Hindi sa dagatan lang. Hindi sa taisan lang. Malawak, kaya sabi, from Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kaya sabi niya, kayo ay humayo hanggang kayo ay sasamahan ko hanggang kaduluduluhan ng panahon. Kaya ang church sa Jerusalem nakaabot ng maraming bansa. Bakit? Ang subject, mga bayan, karamihan, bansa, at mga wika. Kaya salamat na lang, ako'y mayroong translator ng English ngayon. Napapagkamalang galing mag-English. Kasi pag isinal pa ko yung Tagalog, inahawi nga ng kanya eh. O di ako natututor eh. Alam mo, dinudumog ngayon sa akin yung English translation. Mga kano. Kaso lang, pag sila nakipag-debate, silent na lang tayo. Alam mo na yun. Bakit? Hindi ko ubusin yung aking dilas pag pilipit yan. Hindi ko maintindihan yung mga... Naiintindihan ko sila, pero pag ako ang hahawi ng English, the food is the eating of the people. Mahirap talaga yan. Kaya kayo magaling sa English. Use it for God's glory. Linguistic kayo, use it for God's glory. Ano mang ibinigay sa atin ng kakayahan ng Diyos, use that for the sake of the gospel. Amen? Malay mo, may worker sa ating isang araw magmi-mission sa ibang bansa. Nanganak ng God is able sa ibang bansa. Amen? Ito sa Ukraine. Amen? Malalambot ang mga tao ngayon doon. Sa Ukraine. Kung saan ay, ito magandang pahimaka sa iyo. Kung saan nasabog ang kanyon, doon ka mag-mission. Malambot ang puso ng tao doon. Iilag ka lang. Subject, amen? Hindi ho taisan lang ang mission field.
ng God is Able Baptist Church. From Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Welcome sa lahat ng tinatawag ng Panginoon. Maraming aanihin, kakaunti ang manggagawa. Kung hindi ka naman tinatawag ng Panginoon, magpakaigi ka sa iyong secular work. If you are not missionary, be a millionaire to support the missionary. Amen? Kaya may mga trabaho, please lang, magtapat kayo sa tithes. Nananalangin tayo na tayo makabili pa ng property. Bakit? Hindi naman aking sasakyan ipaparking dyan. Kaya ng aking sasakyan sa office. Yun, iparking nyo sa office yung sasakyan. Kailangan natin yan. Nangangarap pa tayo magka-school. Amen? May nag-PM sa akin, Pastor, pagkatapos ko ng Bible School, ako'y papasok naman sa pag-masteral, sa education. At meron tayong alam na school for education, Christian school. Ang kanyang plano, pag-iigihin ang ating vision na magkaroon tayo ng school. Anong dahilan? Para inyong mga anak, hindi na kung sino-sino maka-impluwensya sa school na natin. Bakit? Ang ating tatayong school, bukol. Ang teachers, Tito, Beck, and Joey. Are you with me? Sana ang ating pangarap hindi puro sarili lang. Spread thy bread upon the waters. Not just water, waters. Amen. Huwag kang pamilya lang naikot. May mga taong nangangailangan ng Word of God. Kung hindi ka makahayo, magpamerienda ka sa humahayo. Amen? Be a part. Don't apart. Don't be apart, but be a part. Then number 4, the last. Nakita ko uli yung dalawa. Kaya magandang tingnan yung dalawang yan eh. Una, the spreader, the seed corn, the subject, then number 4, the surety. Yan po maganda. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Now, basahin niyo po ang verse 1. Balik tayo sa verse 1. Ano sabi ng verse 1? Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. Amen. Abay, nung ako'y dumating sa dagatan hindi naman ako nakakaalis. Nagkaunang jeep, ang unang driver si Ambit. Layo naman naabot ni Ambit. Nakapunta pa ng Batangas, wala man license. Ang lalakas ka ng loob natin, no? Bingay kung kailang pinagpala na, saka natutuwag. Ang lakas ng loob natin. Tama si Malmark ngayon, ang lakas ng loob. Abay, meron na silang L3. Bayarin, 5 years. Sana naman makatapos. Hindi na ako namumula. Kasi ako sa atin, kinukutuban din. Bakit? Malimit, kulang ng 7,000, 10,000, 11,000. Mga kapatid, kung kayo na may nag-commit, sa Diyos nyo kinumit yan. At hindi kayo sa akin mananagot. Sa Diyos, kayo nyo pinangakuan. Kaya sana, gusto nyo ba ang ating ban ay atin? Ay tuloy Amen. Ay magaling. Biyaya ng Diyos minapagkok. Paano kaya hindi ko sinasait Ay paano naman ang mga magagawa kung magkaroon ng sakit na malala? Yung sinipon. Ba't kayo natawa? Ay sa tainga Ay, malalang sakit yun. Sinipon sa tainga. Hindi natin. Kaya mga kapatid, magtapat tayo. Amen? Ang laking bagay po ng ban. Ang laking bagay ng ban. Lalo, pastor nyo, may sakit sa likod. Iba Pag nakasakay doon, ay aircon pa. Ay samantala ng ating utyo-utyo. Pag hindi ako ngayon nagmilipit, pag ako'y doon mo pasakayin. Amen ho ba? At wag naman ho kayo magtatampo kung ano yan. Yan talaga yung nakadesign natin
sa mga conferences. Kumari, hindi yan kung saan-saan gagamitin. Ang pastor ay maliligaw lang, pwede nga mahiram yung van. Sabihin ko ba siya nililigaw, pastirin mo yan. Hindi, yan ay for mga talagang paggagamit lang, prayer and fasting, conferences, pero family, hindi natin. Huwag na kayong magpilit. Baka kayo mapagbigyan ko kung pa masilip. Tama? Kakanindihan ba tayo doon? Pastor, ako naman nagbibigay din eh. Hindi ka lahat may nagbibigay. Atin na lang gamitin sa kung saan ukol. Amen. Isang araw, bibili tayo ng Travis. Amen. Yung ang laway naglalabis. Okay. Surety, ang verse 5 and 6, ano sabi dyan? Kung paano hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin at kung paano lumalaki ang mga buto ng bahay bata, ng buntis. Sino dito yung buntis? Parang buntis. Sino dito yung parang buntis? Akala mo dalaga ka pa, parang buntis ka na. Okay. Hindi. Tawa naman mga lalaki. Kalimitan man dito ang parang buntis ay lalaki. Katawa na kayo naman ang talagang pangunahin. Tapos si Eric, nga! Ano? Nung wala pa itong kortina, dumaan si Tina. Oh, si Tina yun. Ay sumunod, mita yun uli. Si Eric yun. Sa mga baby, lumalaki ba ang baby sa tiyan ng kanyang ina? Nalubat siya ata. Tulog ka, wala kang pakialam, pero hindi mo alam, hindi mo kontrol ang bata na laki sa tiyan. Hindi mo alam, pero nalaki. Mag-share ka lang, hindi mo alam. Diyos ang nagawa. Amen. Kaya huwag kayong matakot sa mga persecutor nyo. Yan nga, maganda pag naligtas. Kasi hindi mo alam eh. Tama si Pablo? Di nga? Sino mag-iisip na siya maliligtas? Pero nung maligtas, siya ang pinaka-mahusay na ginamit ni Kristo. Mayroong mukhang bait na bait, parang liligtasin. Pero hindi naman. Basta ihasik mo ang salita ng Diyos. Ginagarantiyahan kung paano ang baby sa bata ay lumalaki na hindi mo alam, ganyan din ang pagkilos ng Diyos, hindi mo alam. Ang Diyos ay gumagawa. Amen? Tama ba? Sabi ng verse 6, ihasik mo ang iyong mga binhi at huwag mong iurong. Saan ba? Verse 5, kung paano hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin. Alam niyo ba ang daan ng hangin? Ay, may alam tayo. Pero yun kalimitan nakakasira ng fellowship. Ibang na, mas mahirap yung dinig dumaan ng hangin. Hindi natin alam, may galing sa kanluran. Ganyan din ang sovereign work of God. We cannot command God. We cannot stop God from what He is doing. Just spread the bread. Are you with me? Kaya tayo yung nag-i-invite sa ating online, nag-i-invite sa ating outreach, nag-i-invite sa simbahan, basta nagkawalaw tayo ng gawa, share lang tayo ng share. Hindi natin alam ang ginagawa ng Panginoon. May katiyakan yan. Amen? Sino mag-iisip, simpleng inimbitahan lang ni Colin si Jade? Tamo ngayon, nagpatotoo na. Iniisip mo ba ining na mangyayari yun? Hindi. Pero iniisip ko. Di nga? Walang nag-iisip yun. Kasi kahit nga ako Kahit nga si Romel, iniisip mo yan? Yan pala yan, palaisip. Kung hindi pa binasa yung Isaiah, malalim pala ito. Kaya pala hindi na nanaba. Alam kalimitan malalim, hindi natapa. Isip ng isip. Tapos si ano? Natapa na. Okay. Ay, naku po. Okay, verse 6. Dito ako magtatapos. Psalms
chapter 126, verse 5 and 6. Si Brother Ana, hindi natin kapiling ngayon, siya ay inausap ni Pastor Gary. So, hindi siya absent. Sila na nagkahasik na may luha. So, hindi madali magkakain ng kaluluwa. Parang nagtatalok na sibuyas. May luha. Magsisianin na may kagalakan. Gusto niyo ba masayang buhay? Mag-akay ka ng kaluluwa. Pag ay naligtas, why? What a joy that will be. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim. Ito ang kasiguraduhan. Siya'y hindi sasalang babalik. Surety. May ginagaranti ang Panginoon. Kaya damihan mo ang binhing itatanim. May bunga yan. Amen? Ito ang sisiguraduhin ko. Kapag hindi ka nang tatanim, ikaw yung dapat tamnan. Siya'y di sasalang babalik. Yung salitang di sasala para doon sa walang pagsalang, ikaw ay mamamatay. Ito, mag-akay ng kaluluwa. Walang pagsalang, ikay makakapag-akay. Amen? Kung kaya nga't hindi ka nakapag-akay, hindi ka nag-aakay. Are you with me? Maliwanag ko ba? Spread the bread upon the waters. Tayo mag-pray. Panginoon Diyos,